Ang lahat ng tao ay mayroong kasamaan, pero hindi mo naman masasabi na wala itong kabutihan. Hindi ka pwedeng mangusga batay sa iyong nakikita dahil walang kahit na sinong tao ang hindi nagkakasala. Ikaw, masama ka ba sa tingin ng iba? Ngunit alam mo naman sa iyong sarili na mabuti kang tao? Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Si Aling Belen ay nag-iisa na lamang sa kanyang buhay matapos mawala ang kanyang asawa at mga anak nang dahil sa malakas na bagyo. Simula noon ay hindi na niya nakita ang mga ito kaya talagang sobrang pait ng kanyang nakaraan. Tanging paglalako na lamang ng banana Q ang kanyang hanap buhay at ito ang ginagawa niya sa pang-araw-araw. Matapos mawala ang kanyang pamilya ay napabayaan na niya ang kanyang sarili kaya palagi siyang hinusgahan ng ibang mga tao. Isang araw habang naglalako si Aling Belen ng kanyang mga paninda ay nakita siya ng mga babaeng tsismosa. Naku mare, huwag kang bibili dyan kay Aling Belen. Alam mo ba na yung huling bumili dyan ay sumakit ang tiyan? Pati ang usap-usapan dito ay isa siyang mangkukulam. Pabulong na sabi ni Aling Marites. Ganun ba? Naku, nakakatakot naman pala dito sa inyong lugar. Buti na lang at sinabi mo sa akin ang bagay na yan. Sagot ng isang babae na kalilipat lamang ng bahay sa kanilang lugar. Nang dahil sa bagay na ito ay minsan lang makaubos ng kanyang panindang matanda. Napipilitan siyang maglakad patungo sa kabilang bayan upang doon maglako. Doon ay walang nanguhusga sa kanya na isa siyang mangkukulam dahil wala namang nakakakilala sa kanya doon. Nawala na nga ang aking mga anak, huhusgahan pa nila ako. Sadya bang ganito ang mga mata ng mga tao? Malungkot na sabi ni Aling Belen sa kanyang sarili. Kahit matanda na siya ay pinipilit pa din niyang magtinda para meron siya makain sa pang-araw-araw. Kahit sumusuko na ang kanyang mga paa sa paglalakad ay pinipilit niyang lumaban para sa kanyang sarili. Oh Diyos ko, alam kong kayo na lang po ang aking malalapitan sa oras ng pangangailangan. Palagi niyo po akong tulungan at gabayan sa pang-araw-araw. Malungkot na sabi ni Aling Belen sa kanyang sarili. Madalas nga siyang gabihin sa pag-uwi dahil mahaba palagi ang kanyang nilalakbay para lamang makaubos ng kanyang paninda. Isang araw habang siya ay nagtitinda ay narinig niya ang mga sigawan ng mga tao. Ang bata-bata mo pa, natututo ka ng magnakaw. Kayo ang mga salot sa bayan na ito. Paano lang kapag lumaki na kayo, di mas sakit pa kayo sa ulo? Galit na sabi ng isang babae. Agad pumunta doon si Aling Belen upang tingnan ang pangyayari. Talagang siksikan ng mga tao doon at pinagkakaguluhan ang isang batang lalaki. Kawawa naman ang bata. Ano po bang ninakaw niya sa inyo, ma'am? Tanong ni Aling Belen. Nako, yang batang yan, bumibili sa akin ng ulam. Tapos pagkabigay ko, ay hindi nagbayad. Sabay tumakbo. Mabuti na lamang at inabutan siya ng aking asawa. Inis na sagot ng Ale. Tiningnan ni Aling Belen ng bata sa kanyang mga mata. Sabay kinausap niya ito. Totoy, alam mo ba na masama ang magnakaw? Hindi gusto ng Diyos ang ganyang mga gawain. Pangaral ni Aling Belen. Ngunit nagulat naman ang matanda sa naging sagot ng bata. Ano pong gusto niyong mangyari sa aking kapatid? Mawala sa mundong ito nang dahil sa gutom? Wala naman po akong pera para makabili. Kaya napipilitan po akong magnakaw ng pagkain. Galit na sagot ng bata. Mabuti na lamang at may napagbentahan na si Aling Belen. Kaya tinanong niya ang Ale na pinagnakawan ng bata. Ma'am, magkano po bang ulam na kanyang kinuha? Tanong ng matanda. 100 piso. Ang hirap-hirap kumita ng pera. Tapos malulugi ka pa nang dahil sa batang yan. Sagot ng Ale. Nang dahil doon ay napagdesisyonan ni Aling Belen na bayaran ng mga ito. Malambot ang puso niya sa mga bata dahil naaalala niya ang kanyang mga anak. Sige po, ako na lang po ang magbabayad. Patawarin niyo na po siya dahil nagawa niya lang daw po ang bagay na ito para sa kanyang mga kapatid. Malungkot na sabi ni Aling Belen. Nang dahil doon ay natapos ang nakakatakot na pangyayari sa isip ng bata. Mabuti na lamang at dumating si Aling Belen upang ipagtanggol siya. Takang-taka naman ang batang lalaki dahil bakit napili siyang iligtas nang hindi naman niya kakilala.
Maya-maya lamang ay unti-unting nag-alisa ng mga tao. Kaya doon ay malayang nakausap ni Aling Belen ang batang lalaki. Iho, anong sabi mo? Wala ka ng mga magulang, kaya ikaw ang bumubuhay sa iyong kapatid? Pero ang bata-bata mo pa para sa bagay na yan. Nag-aalalang sabi ni Aling Belen. Opo, maliit pa po ang aking kapatid. Nawala po ang aking mga magulang nang dahil sa malakas na bagyo. Nangingisda po ang aking ama't ina, ngunit biglang bumuhos sa malakas na ulan. Simula noon ay hindi na po sila nakauwi. Umiiyak na sagot ng bata. Doon ay bigla ding tumulo ang luha ni Aling Belen. Parehas sila ng sinapit ng batang ito na nawalan ng mahal sa buhay. Iho, alam mo ba? Nawalan ako ng asawa at mga anak nang dahil sa malakas na bagyo. Pero ito ako, pinipilit kong maghanap buhay para sa aking sarili. Gusto mo bang sumama na lang kayo sa akin? Tanong ni Aling Belen. Sa una ay napapaisip ang bata, ngunit pumayag din ito sa kagustuhan ng matanda. Siguro naman po ay maaari po tayong magtulungan. Pumapayag po ako sa bagay na yan. Magalang na sagot ng bata. Simula noon ay magkasama na sila sa paglalako ng banana queue. Naging katukatulong ito ni Aling Belen sa pang-araw-araw at simula din noon ay naging masaya ang kanilang buhay. Siya na ang nagsisilbing magulang sa dalawang bata at itinuring naman siya na parang sariling ina ng mga ito. Isang araw ay naglalako sila ng banana queue sa sariling bayan ni Aling Belen. Doon ay nasaksihan ng batang si Onyok kung paano husga ng mga tao si Aling Belen. Hoy, Totoy! Bakit ka naman sumasama sa babaeng yan? Alam mo ba na isa siyang mangkukulam? Nagmamadaling sabi ni Aling Marites. Nang dahil doon ay nagalit ng bata sa sinabi ng babaeng ito. Mabait na tao po si Nanay Belen at kung meron pong mangkukulam dito ay kayo po iyon. Galit na sagot ni Onyok. Aba, kaya pala magkasama kayo. Pareho pala kayong may masamang ugali. Tamang-tama ang napulot mong bata. Siya ang papalit sa'yo, balang araw. Natatawang sagot ni Marites. Nang dahil doon ay marahang kinausap ni Aling Belen ang batang si Onyok. Binigyan niya ito ng pangaral na huwag bumawi sa ibang tao at hayaan na lamang sila na husgahan ng mga ito. Onyok, anak, huwag kang bumawi sa kanila. Mahirap man, ngunit dapat mo pa silang mahalin. Mahalin mo ang iyong mga kaaway. Maawa ka sa kanila. Dahil hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Nakangiting sabi ni Aling Belen. Pero para sa bata ay hindi talaga nito malaman kung ano ang nasa isip ng matanda. Pero hinusgan po nila kayo. Alam kong mabuti naman po kayong tao. Hindi ko po sila kayang tanggapin at mahalin. Malungkot na sagot ng bata. Ramdam na ramdam naman ni Aling Belen ang pagmamahal nito sa kanya. Ngunit hindi pa rin tama ang bumawi ka sa iyong kapwa. Anak naman, sana ay makinig ka sa akin. Kung babawi ka sa kanila, ay bawian mo ng kabutihan para malaman nila sa kanilang sarili na nagkakamali sila. Walang mangyayari kung pagsasamahin mo ang apoy, ngunit kung bubuhusan mo ito ng tubig, ay mawawala ang galit. Pangaral ni Aling Belen. Talagang maraming natututunang aral si Onyok sa matandang ito. At unti-unting nabago ang pananaw ng bata sa kanyang buhay. Isang araw ay umulan ng malakas. Nang dahil doon ay maraming natira sa kanilang paninda. Kaya napilitan sila na ito na lamang ang kainin. Pagpasensyahan nyo na ha. Banana queue na lang ang kainin natin ngayong hapon. Kaysa naman malugi tayo. Alam ko naman na nagsasawa na kayo sa pagkain ito. Malungkot na sabi ni Aling Belen. Ngunit nagulat ang matanda sa naging sagot ng bata. Huwag po kayong malungkot, Nay. Ang dapat po nating gawin ay ang magpasalamat sa Diyos dahil mayroon po tayong nakakain. Di ba, ang sabi nyo ay huwag po tayong malulungkot dahil ang bawat bukas ay bagong araw. Nakangiting sabi ni Onyok. Nang dahil doon ay napangiti naman si Aling Belen. Nakikita niya kasi na nag-iiba na ang pananaw ni Onyok sa kanyang buhay. Maraming salamat anak. Tama ka sa iyong mga sinabi. Kaya masaya ako na alam mo na ang tama at mali. Sige, ipagpatuloy na natin ang ating pagkain. Masayang sabi ni Aling Belen.
Masaya nilang pinagsalu-saluhan ang banana queue na natira nilang paninda. Kahit sawang-sawa na sila dito, ay naging masarap ito nang dahil sila ay magkakasama. Isang araw habang nagtitinda sila ng banana queue, ay bigla silang tinigilan ng isang magarang sasakyan. Bumukas ang bintana nito, kaya agad itong nilapitan ni Aling Belen. Bibili po ba kayo ng banana queue? Tamang-tama, bagong luto pa po ito. Masayang sabi ng matanda, ngunit hindi pala ito bibili ng kanyang mga paninda. Tumigil pala ito nang makita ang batang si Onyok. Nako, hindi po nay. Anak niyo po ba ang batang yan? Tanong ng mayamang lalaki kasama ang pamilya nito. Hindi po sir, pero ako na po ang nagsisilbi niyang magulang. Bakit niyo po natanong? Nagtatakang tanong ni Aling Belen. Gulat na gulat ang matanda sa naging sagot ng mayamang lalaki dahil sa kabila ng pagiging magnanakaw ng bata ay meron pala itong isang malaking kabutihang nagawa. Hinarang po kami ng masasamang loob. Ang akala po namin ay katapusan na ng aming buhay. Ngunit nang dahil po sa kanya ay nandito pa din po kami. Sumigaw po siya ng tulong kaya naalarma ang masasamang loob at nag-alisan. Napakalaking tulong po ang ginawa niya sa amin. Kung hindi dahil sa kanya ay baka wala na po kami ngayon. Paliwanag ng lalaki. Ah, ganun po ba? Opo, mabuting bata po talaga si Onyok. Sige po sir, magpapaalam na po ako. Dahil kailangan pa po namin maubos ang aming mga paninda. Sagot ni Aling Belen. Ngunit hindi pa pala dito natatapos ang kanilang usapan dahil isang bagay ang gusto niyang sabihin sa kanya. Nay, teka lang po. Gusto ko po siyang makausap. Gusto kong bigyan po kayo ng tulong bilang kapalit sa kanyang nagawa. Pumapayag po ba kayo na pag-aralin ko siya? At ako na po ang bahala sa inyong pangaraw-araw bilang pagbalik ng utang na loob. Pakiusap po, tanggapin niyo na po ang aking kahilingan. Nagmamadaling sabi ng lalaki. Hindi na nagdalawang isip pa si Aling Belen at tinanggap ang sinabi nito. Gusto niya rin ang bagay na ito para sa kinabukasan ng itinuring niyang anak. Opo, tinatanggap ko po. Maraming salamat po talaga. Umiiyak na sagot ng matanda. Isinama ng pamilya ang dalawa at isinakay sa kotse. Sindo din ito ang nakababatang kapatid ni Onyok. Pumunta sila sa bahay ng lalaki upang pag-usapan ang bagay na ito. Manghang-mangha sila sa kanilang nakikita dahil sobrang yaman pala nito. Ngunit sa kabila ng pagiging mayaman ay sobrang buting tao din ito. Talagang hindi mo dapat husgahan ng isang tao dahil kahit na may nagawang masama si Onyok, ay may mas malaki pa pala itong nagawang kabutihan. Oh Diyos ko, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng biyaya. Masayang panalangin ni Aling Belen. Simula noon ay hindi na sila nahihirapan sa kanilang pangaraw-araw. Napiling kuning yaya ng mayamang lalaki si Aling Belen upang mag-alaga sa dalawang bata, pati na rin sa kanyang mga anak. Isang malaking sorpresa pa ang kanilang natanggap dahil binigyan siya ng lalaki ng malaking halaga ng pera. Ano naman po ang gagawin ko sa perang ito? Sobrang dami po nito sir. Nanginginig na sabi ni Aling Belen. Sa inyo po yan. Huwag niyo na pong isipin na may utang na loob po kayo sa amin. Masaya po ako na natutulungan ko po kayo. Nakangiting sabi ng lalaki. Talagang bigla ang nagbago ang buhay ni Aling Belen nang dahil sa pagtulong niya sa bata. Talagang ang Diyos na ang magbabalik sa iyo ng kabutihan kapag gumawa ka ng maganda sa iyong kapwa. Nalaman niya rin na hindi pala dapat mawala ng pag-asa dahil ang lahat ng ito ay pagsubok lamang sa atin ng Diyos na kailangan nating malagpasan. Biglang tumulo ang mga luha ni Aling Belen at sa pag-uwi ni Onyok galing sa eskwelahan ay niyakap niya ito ng mahigpit. Onyok, anak, hulog ka ng langit. Sana ay ipagpatuloy mo pa ang iyong magandang gawain. Masayang sabi ni Aling Belen. Ako po ang dapat na magpasalamat sa inyo, Nay. Kahit hindi niyo naman ako dapat tulungan, ay tinulungan niyo ako sa kabila ng masama kong nagawa. Naluluhang sagot ni Onyok. Nalaman naman ni Marites ang nangyari sa kanila. Patuloy nitong sinisiraan si Aling Belen, pati na rin ang batang si Onyok, kaya kinasuhan ito ng mayamang lalaki. Kinasuhan ito ng paninirang puri
sa kabila ng pagtawag niya sa matanda ng isang mangkukulam. Hiniling naman ni Aling Belen sa kanyang amo na palayain na si Marites dahil na naigpa din sa kanyang puso ang salitang kapatawaran. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.